Ang mga lihim na pag-uusap ni Vladimir Putin kasama ang direktor ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos ay naganap na yung araw sa Moscow kasabay ng impormasyon mula sa intelihensya na nagsasabi na ang Rusya ay naghanda ng pag-atake sa Europa at mobilisasyon ng kalahating milyong Ruso para dito. Dayun din, kasabay ng pangamba ng Estados Unidos na maaring magsimula ng panibagong military escalation sa gitnang silangan ang Iran sa tulong ng Rusya at China. Isipin ninyo, biglang kinansela ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya ang isang malaking kaganapan sa Kremlin na inihanda ng daan-daang tao at tuluyang binago ang kanyang schedule sa trabaho. Ang dahilan ay ang hindi inaasahang pagbisita ng direktor ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos na si John Redcliffe. At nang matapos ang negosasyon sa Moscow, hindi lang ang military na eroplano ng Estados Unidos na may sakay na direktor ng CIA na si John Redcliffe ang lumipad papuntang Lithuania, kundi pati na rin ang sumunod dito sa parehong direksyon. Lumipad din ang eroplano ng espesyal na unit na Rusya na karaniwang ginagamit para maghatid ng mga mataas na opisyal ng Russian Federation na talagang hindi pangkaraniwan. Bukod pa rito, bukod sa direktor ng CIA, dumating din sa Moscow ang isang kinatawan ng Vatican na sumali sa negosasyon. At ang mahalaga, ganito na rin ang nangyari minsan sa pinakabagong kasaysayan. Noong Nobyembre 2021, 3 buwan bago magsimula ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine, isa pang direktor ng CIA ang lumipad din papuntang Moscow gamit ang parehong military na eroplano. At ngayon, Agosto 25, 2026, halos literal na nauulit ang kasaysayan. Ang military na eroplano ng Amerika ay lumapag sa Vnukovo. Binago ni Putin ang buong schedule ng trabaho niya at makalipas ang ilang oras, ang eroplano na may sakay na direktor ng CIA na si John Redcliffe ay lumipad pabalik. At kasunod nito, umangat din sa ere ang misteryosong eroplano ng espesyal na unit na Rusya. At ngayon may mga unang balita na kung ano nga ba talaga ang dinala ng direktor ng CIA sa Moscow. At paano ito konektado sa malawakang military air exercises ng NATO sa paligid ng Kaliningrad at sa impormasyon ng US intelligence na naghahanda ang Russia ng provokasyon laban sa Europa. Tara, himayin natin ito ng maayos, ang buong kwento oras-oras, kasama ang lahat ng bersyon at syempre, mga makasaysayang pagkakatulad. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Maraming kawili-wiling bagay dito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. At sa dulo ng episode, kung sa tingin ninyo ay mahalaga at kinakailangan ang impormasyong ito, hihilingin ko sa inyo na suportahan ang trabaho ng independenteng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na membership sa YouTube. Lahat ng ito ay maaari niyong gawin sa pamamagitan ng mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Pero yon ay sa dulo ng episode pa. Sa ngayon, yon muna. Kaya pag-usapan natin ang lahat ng sunod-sunod at magsimula tayo sa mismong katotohanan ng pagbisita ng military airplane ng Estados Unidos sa Moscow. Ang correspondent ng CBS News na si Jennifer Jacobs, ayon sa hindi pinangalan ng mga source, ang unang nagulat na ang direktor ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos na si John Redcliffe ay dumating sa Russia noong Martes para dumalo sa ilang mga pagpupulong sa Moscow. Kinumpirma ng Reuters ang impormasyong ito kalaunan. At sa Kremlin, nakukunyari silang walang alam at sinasabi nilang wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari sa paligid. At ang tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov ay nagsabi pa na hindi niya alam kung ano ang nangyayari doon. Isang military na eroplano ng Estados Unidos ang lumapag sa Vnukovo. Sa Moscow, dumating ang Amerikanong military transport aircraft na Boeing C-17 Globemaster III na mukbang himpapawid ng Estados Unidos. Yun mismo ang eroplanong tinalakay na natin ang ruta sa nakaraang episode. Lumipad ito mula sa Estados Unidos ng Amerika noong Linggo, unang dumating sa Riga at noong Martes ay umalis mula sa kabisera ng Latvia diretso sa Moscow. Ayon sa datos ng Flight Radar 24, ang eroplano ay lumapag sa paliparan ng Vnukovo noong umaga. Pagkatapos ng pagdating ng eroplanong Amerikano, napansin sa Moscow ang isang convoy ng mga sasakyan na may plaka ng mga Amerikanong diplomat. Ang reaksyon ng Kremlin ay hayagang mailap at ipinakita ito sa iba't ibang antas. Sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo ng Russia na si Dmitry Peskov na wala silang impormasyon sa Kremlin tungkol sa dumating na Amerikanong military na eroplano sa Vnukovo. At idinagdag pa niya na wala raw nakaplanong pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng White House na yung araw. Inuulit ko at nakakagulat kung paano patuloy na naniniwala ang mga Ruso kay Dmitry Peskov pagkatapos nito. At saka, ngayong araw, sinabi niya na siguradong as in 100% na walang planong mobilisasyon.
Pero ang nakakaintriga, ang correspondent ng Kremlin Pool na si Alexander Yunashov ay nagulat na si Vladimir Putin ay biglang binago ang kanyang schedule ng trabaho ngayong Martes dahil sa pagbisita ng pinuno ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos. Ang malaking event na nakatakda sana sa araw na yon na inihanda ng daan-daang tao ay inilipat ilang araw bago ito isagawa ngayong araw. Ibig sabihin, sa Kremlin, nang malaman nilang darating ang direktor ng CIA, agad nilang kinansela ang lahat. Ayon sa kanya, kinumpirma ng mga source ang impormasyong ito tungkol sa pagdating sa Moscow, partikular ni John Redcliffe. At dahil sa pagbisitang ito, kaya kinansela ni Vladimir Putin ang lahat ng plano niya ngayong araw. Isa pang kapansin-pansing detalye. Ito ay ginawa na ng administrasyon ng US bago pa man dumating si Redcliffe sa Moscow. Ayon sa ahensyang Axios, maagang inabisuhan ng Washington ang panig ng Ukraine tungkol sa nalalapit na pagbisita ng mataas na delegasyon at hiniling sa Kiev na itigil muna ang mga pag-atake sa Russia hanggang sa umalis ang delegasyon. Nilinaw pa ng Financial Times na ang kahilingan ay hindi lang para sa Moscow kundi pati na rin sa St. Petersburg at mga hilagang rehiyon ng Russia. Ibig sabihin, para sa buong ruta ng paglipad ng eroplano ng US Air Force. Ayon mismo sa ahensyang Axios, ang buong ruta ng paglipad ng eroplano ng US Air Force. Malinaw na kinokoordina nila sa Ukraine ang mga pahinga at maadang inabisuhan ang panig ng Ukraine tungkol sa nalalapit na pagbisita ng mataas na delegasyon sa Kyiv. Paalala, na noong hiniling ng mga Amerikano na huwag atakihin ang Novorossiysk, hindi ito laging nasusunod. Pero bakit nga ba dumating ngayon sa Moscow ang direktor ng CIA na si John Redcliffe? Dito, dapat nating talakayin ng detalyado ang bawat bersyon at magsisimula tayo sa pagsusuri ng Wall Street Journal. Ayon sa mga datos ng intelihensya na binanggit ng publikasyon, nagsagawa ang mga militar ng Russia ng pagsasanay para sa paghahanda ng mobilisasyon sa oblast ng Kaliningrad, pati na rin sa iba pang mga rehiyon. Sinusuri ang infrastruktura ng Ministry ng Depensa ng Federasyong Ruso para sa kahandaan na tumanggap ng mga bagong recruit. Tiyakin ang kanilang pagkain at armas. Bukod pa rito, may lumalabas ng impormasyon na ang mga rehiyon ay naglalaan ng milyon-milyon, daan-daang milyong rubles para lamang sa paghahanda ng infrastruktura para sa mobilisasyon. At ang Armenia ngayon ay opisyal na naghayag na handa silang tumanggap ng mga Ruso na tumatakas mula sa mobilisasyon. At dahil dito, dahil sa oblast ng Kaliningrad ay pinaghahandaan ng mga Ruso ang infrastruktura para sa mobilisasyon. Isang malawakang military air exercise ang isinagawa sa paligid mismo ng Kaliningrad ng NATO noong nakaraan. May hiwalay akong episode tungkol dito sa YouTube channel na ito. Bukod pa rito, nakakuha ang intelihensyang Amerikano ng impormasyon na maaaring subukan ni Vladimir Putin ang katatagan ng Alyansang Hilagang Atlantiko. Naniniwala ang mga analyst na maaring nagdala si Redcliffe ng babala kay Vladimir Putin. Inilahad ni Beth Sanner, dating deputy head ng National Intelligence ng US, ang posibilidad. Цель визита так. Maaring ang layunin ay sabihin kay Putin na alam namin ang mga plano mo at mas mabuting wag mo itong gawin. Sa kabilang banda at mahalaga ring tandaan ito, maaari rin itong may kaugnayan sa tigil putukan sa Iran at pagsasama ng iba pang panig sa negosasyon tungkol sa gitnang silangan. Samantala, nag-aalok ang mga media sa Ukraine ng sarili nilang bersyon. Ang layunin ng pagbisita ni Redcliffe ay maaaring pag-usapan ang moratorium sa pagitan ng Russia at Ukraine sa mga pag-atake. Pati na rin ang tigil putukan sa mga rehiyon ng Sumay at Kharkiv bilang unang hakbang tungo sa pangkalahatang de-escalation. Iniuugnay ng British na pahayagan na The II paper ang pagbisita ni John Redcliffe sa posibleng pagpapalitan ng mga bilanggo na nagpapaalala ng isang eroplanong militar ng US ay dumating na sa Russia. Noong Pebrero 2025 nang pumayag si Vladimir Putin na palayain ang 60 taong gulang na guro sa paaralan na si Mark Fogel na nahatulan sa Russia dahil sa paratang ng pagpupuslit ng droga. Noong una, sa tulong ng CIA, sinikap na ng administrasyon ni Trump na mapalaya ang mamamahayag ng Wall Street Journal na si Evan Gershkovich at ang marinong si Paul Whelan. At pareho silang, paalala ko lang, ay nahatulan sa Russia sa ilalim ng kasong paniniktik. Mahalaga ring ilahat ang mas detalyadong pagsusuri. Ang Amerikanong mamamahayag na si Michael Weiss na dalubhasa sa mga ahensyang paniktik ng Russia, GRU, disinformasyon, Ukraine at gitnang silangan.
Paalala, dati siyang natrabaho sa CNN, ngayon ay nakikipagtulungan siya sa Daily Beast at New Lions Magazine at siya rin ang direktor ng mga espesyal na investigasyon sa organisasyong Free Russia Foundation. Ganito ang kanyang pagtataya at ito ay isang sipi. Kung ako ay papipiliin na tumaya, masasabi ko na dumating si Redcliffe sa Moscow upang magbigay ng babala tungkol sa mga posibleng kahihinatnan sakaling magkaroon ng eskalasyon mula sa panig ng Russia laban sa Europa at NATO. Malamang, ito ay may kaugnayan sa mga datos mula sa intelihensya ng Amerika na ibinahagi ng Washington sa Poland, mga bansang Baltiko at Scandinavia. Sa gitna ng kapansin-pansing pagtaas ng mga pinaghihinalaang operasyon ng sabotahe ng GRU at aktibidad ng mga Russian drones sa iba't ibang bansa, Спутников в Европе. alalahanin ninyo ang Germany, Bulgaria, Romania at iba pang mga bansa. Wakas ng sipi. Dito, nais kong banggitin na diretsa ang sinabi ng Vice na sa Germany ay natagpuan ng ikatlong drone na may dalang pampasabog at lahat ng tatlong drone na ito ay iniugnay sa tangkang pag-atake ng mga serbisyong paniktik ng Russia sa isang Ukrainian na military transport plane na nakaparada noong unang bahagi ng Agosto sa paliparan ng Leipzig. At sa Bulgaria, paalala ko lang, nasunog ang mga pabrika ng militar. Sa Romania naman, ilang gabi sunod-sunod na pumasok ang mga Russian drone. Sa Italy, nasunog din ang isang pabrika ng militar. At sa pangkalahatan, malinaw na nitong mga nakaraang panahon ay pinapalakas ng mga Ruso ang kanilang mga kilos ng sabotahe sa buong Europa. Bukod pa rito, tahasan itinatanggi ng Vice ang bersyon tungkol sa pagpapalitan ng mga bilanggo. Narito ang CP. Para sa pagpapalitan ng mga bilanggo, hindi na kailangang magpadala ng mismong direktor ng CIA sa Moscow. Bukod pa rito, si Redcliffe ay isa sa mga pinaka-pro-Ukrainian na opisyal sa administrasyon ni Trump. Siya ang responsable, partikular na, sa pagtulong sa Kyiv sa pagsasagawa ng mga long-range na pag-atake. Ibig sabihin, may pahiwatig dito na maaring pumunta si Redcliffe sa Moscow at binalaan si Putin na pakinggan mo kung mag-e-escalate ka, dapat mong isaalang-alang ito. Tumutulong na ako sa Ukraine na magsagawa ng mga long-range na pag-atake sa Russia. Kung ganon, magbibigay pa kami ng ibang armas sa mga Ukrainian at palalakasin pa ang mga pag-atake na ito sa teritoryo ng Russian Federation. At pagkatapos ay idinagdag ni Vice ang mismong makasaysayang paralel na siyang dahilan kung bakit natin pinag-uusapan ang paksang ito ngayon para maihambing ang mga nangyayari. Sabi niya, mahalaga ang konteksto dito. Noong 2021, nagpunta rin si Bill Burns sa Moscow para balaan si Putin tungkol sa nalalapit na paglusob sa Ukraine. Ayon sa impormasyon ni Vice, ang partikular na nilalaman ng kasalukuyang negosasyon ay kinabibilangan ng pagtalakay sa mutual na pagtigil ng mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya at mga daungan ng Ukraine at Russia. Posibleng pagtigil putukan sa mga rehiyon ng Sami at Kharkiv bilang mga hakbang tungo sa pangkalahatang de-escalation, pati na rin ang mga posibilidad ng pagtatapos ng digmaan sa kabuuan. Ibig sabihin, ito ay tumutugma sa mga insider na ulat na kumakalat na yon sa komunidad ng media sa Ukraine. Kasabay ng pagbisita ng Central Intelligence Agency, may isa pang mahalagang pangyayari na naganap na lalo pang nagpapatingkad sa kabuuang diplomatikong larawan ngayon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, dumating sa Rusya ang isang kinatawan ng Vatican na nanawagan na itigil ang digmaan ng mabangis na Rusya laban sa Ukraine. Si Arsobispo Paul Gallagher ay nagsagawa ng pagpupulong kasama ang pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Rusya na si Sergey Lavrov, kung saan tinalakay ang mga paraan upang makamit ang kapayapaan sa Ukraine at nagkasundo ang mga panig na makipagtulungan sa mga usaping Macau. Paalala, noong nakaraang episode, kahapon lang, tinalakay nga natin na posible ito. Ang kinatawan ng Vatican na si Gallagher ay nagdala sa Moscow ng isang planong pangkapayapaan na binuo ng Ukraine, Europa at Estados Unidos. At ito mismo ang maaring tinalakay sa pulong nila kay Lavrov. Ibig sabihin, tinalakay natin ito kahapon, nabanggit ko na sa inyo ang bersyong ito at ngayon ay nakumpirma na ito. At ito ay sumasabay sa ating tinalakay sa nakaraang episode tungkol sa plano ni Vladimir Zelensky na may kasamang tigil putukan at buffer zone na balak iparating kay Lavrov. Gamit mismo ang tagapamagitan mula sa Vatican. Lumabas din ngayon ang isang leak mula sa isang source na malapit sa Ukrainian intelligence. Partikular, isinulat ito ng Ukrainian agency na Ukraine Context. Alam ng panig ng Ukraine ang ilang mga aspeto at issue na tinalakay sa Moscow sa mga closed-door negotiations sa loob ng ilang hindi masyadong mahahabang pag-uusap ng panig ng Amerika sa mga opisyal ng Russia. Ito ay tungkol sa isang mahalagang operasyon na ang paghahanda ay isinagawa ng ilang panahon sa ilalim ng maigpit na lihim. Ang mga resulta nito ay maaring magkaroon ng malaking kahalagahan para sa mga susunod na proseso. Sa pangkalahatan, ipinapalagay ko, hindi ito impormasyong mula sa loob. Ipinapalagay ko,
na si Redcliffe ay talagang nagbabala kay Putin na, pakinggan mo, kung palalalain ninyo ang digmaan laban sa Europa, handa talaga kaming kumilos ng malaya sa Ukraine, magpadala ng mas maraming armas at mas marami pa at mas malalakas na pag-atake laban sa mga hindi naliligo na Ruso. Parang itong mga pag-atake sa mga bodega ng wild berries, sa mga oil refinery ay magmumukhang maliit na bagay lang sa inyo. Ang kinahinatnan ng buong kwentong ito ay kasing hindi inaasahan at lalo pang nagdagdag ng misteryo. Umalis ang eroplano ni Redcliffe mula sa paliparan ng Vnukovo sa Moscow bandang alas 6:50 ng gabi ayon sa oras ng Moscow at nagtungo patungong Latvia sa parehong ruta na ginamit niya sa pagdating. At kasunod niya, halos agad-agad pagkatapos noon, ayon sa Flight Radar 24, ay lumipad din ang eroplano ng espesyal na unit ng paglipad ng Rusya. Ito yung mismong eroplano na ginagamit para sa pagdadala ng mga pinakamataas na opisyal ng Federasyong Ruso. Pagkatapos ay nawala ito sa radar at kung saan eksakto at kung sino ang sakay nito ay hindi isinisiwalat sa publiko. Pero may posibilidad na doon din sila papunta sa parehong direksyon. At para makumpleto ang larawan, dapat nating alalahanin ang isang makasaysayang pangyayari noong 2021. Noong Nobyembre 2021, ipinadala ng presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden sa Moscow ang direktor ng CIA na si William Burns. Pinamunuan niya ang delegasyon ng mga mataas na opisyal ng Amerika. Noong ika-2 at ika-3 ng Nobyembre 2021, nakipagkita si Burns kay Nikolai Patrushev, ang kalihim ng Konseho ng Seguridad ng Rusya, at kay Sergei Narishkin, ang direktor ng Serbisyo ng Panlabas na Paniniktik, at personal ding nakipag-usap kay Vladimir Putin mismo. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagbisitang yon ay iparating ang matinding pag-aalala ng Estados Unidos tungkol sa pag-ipon ng mga tropang Ruso sa mga hangganan ng Ukraine at subukang linawin ang mga intensyon ng Moscow. Naalala ni Burns, kalaunan. Noong panahong yon, may natatanging impormasyon ang CIA na nagbubunyag ng mga plano ni Putin na salakayin ang Ukraine. Ang impormasyong ito kasama ng sarili niyang matagal ng personal na pagkakakilala sa leader ng Russia ang nagpatibay sa kanya na seryoso ang intensyon ng Russia. Ipinadala ni Joe Biden si Burns sa Moscow upang personal na balaan ang kalbong diktador na si Vladimir Putin at diretsong ipaliwanag ang eksaktong detalye ng nalalaman ng panig ng Amerika. Ayon kay Burns, ang reaksyon ni Putin ay, sa kanyang mga salita, ganap na walang paghingi ng paumanhin. Ibig sabihin, hindi siya nag-alala tungkol dito at talagang balak niyang umatake. Kapansin-pansin kung ano ang nangyari pagkatapos. Si Burns mismo ang personal na nag-abot ng babala tungkol sa nalalapit na pagsalakay ng Russia, hindi lang sa mga matataas na opisyal ng Amerika, kundi pati na rin sa mga kaalyadong Europeo, kundi pati na rin kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, na noong panahong iyon ay nagdududa pa kung talagang magpapasya si Vladimir Putin na ganap na salakayin ang Ukraine. Isang buwan bago magsimula ang malawakang digmaan, ipinaalam ni Burns kay Zelensky na balak ng Russia na magsagawa ng mabilisang pag-atake sa Kyiv at pabagsakin ang sentral na pamahalaan. Hindi nagtagumpay noon ang layunin ni Putin, bahagyang dahil ito sa maagap na babala tungkol sa mga plano ng Russia na ibinigay ng CIA at iba pa mga ahensya ng intelihensya. Kalaunan, sa kasagsagan ng digmaan, regular na nagsasagawa ng mga lihim na pagbisita si Burns sa Kiev para magbigay ng briefing kay Zelensky. Itinuturing ng mga opisyal ng Ukraine na isa siyang kagalang-galang na tao dahil sa eksaktong babala niya noong Enero 2022 na susubukan ng mga puwersa ng Russia na sakupin ang paliparang Antonov. Nakatulong ito sa Ukraine na maghanda para ipagtanggol ang paliparan at hindi hayaang makapwesto ang Russia doon para sakupin ang Kyiv. May isa pang napakahalagang detalye para sa kabuuan ng larawan. Mula nang maitalaga sa posisyon noong Enero 2025, si Redcliffe, direktor ng CIA, ay regular na nakikipag-ugnayan sa kanyang katapat na Ruso, ang pinuno ng serbisyo ng panlabas na intelihensya na si Sergei Narishkin. At ngayon, nagbabala ang Estados Unidos sa mga bansa sa Europa na naghahanda si Putin ng mobilisasyon at naghahanda ring umatake sa NATO at ang pinuno ng intelihensya ng Amerika ay personal na lumipad papuntang Moscow. Pero may ikalawang bahagi rin ng kwento na hindi rin dapat kalimutan. Ito ay ang gitnang silangan. Para sa akin, hindi mukhang kapani-paniwala ang bersyong ito pero babanggitin ko pa rin ito para alam ninyo at maisip ninyo rin.
Maaaring balaan ng Estados Unidos ang Moscow na kailangan nitong putulin ang ugnayan nito sa Tehran bilang bahagi ng bagong yugto ng digmaang pang-ekonomiya laban sa Amerika. Kung hindi, haharapin ng Russia ang mga sekundaryang sanksyon. At lalo na, kinukumbinsi ng Estados Unidos ang Russia, ang Kremlin, na huwag magbigay ng armas sa Iran. Ngunit ang bersyong ito ay nawawala ng saysay kumpara sa banta ng Russia na atakihin ang mga bansa ng NATO at sa babala ng intelihensya ng Amerika na handa si Putin na magsimula ng mas malawak pang digmaan. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Ang inyong opinyon at mga konklusyon ay siguradong isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng video na ito. Mga kaibigan, kung nais ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o pagiging sponsor sa platform ng YouTube. Lahat ng ito ay maaari ninyong gawin sa pamamagitan ng mga link at detalye sa pagbabayad na nasa deskripsyon ng video na ito. Maraming pagpipilian doon, kaya pumili lang ng pinakakomportable para sa inyo. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Mag-subscribe kayo sa channel, i-like ninyo ang video at pindutin ang kampanilya. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.